mababahiran ka dyan. Tol. What am I saying? I'm saying, may mali. May mali because it's happened under your watch. Fire your staff kung sino man yung kumuha dyan. Because hindi po pwede maging rason yan na sasabihin mo, had you told us, you should have examined carefully. Bakit hindi ba alam ng mga staff mo na yung pangalan na yan, sangkot doon sa sinasabing kontratista, nagbigay ng pahayag si Senator Pampilo Lacson ng head ng Senate Committee where you belong? Mababahiran ka dyan. What are you saying? I will call it a poor judgment in you, Senator Erwin. You're my brother, and I love you. But you know what? You're not safe. You're not safe with me. Because tulad ng ginagawa ko sa ibang mga senador na kasamahan mo, I'll do the same thing, the same yardstick, the same measuring stick. I will do it to you too. Kasi kung hindi, baka sabihin, sinasalba lang kita dahil utol kita. No! May problema dyan. Will you keep lying? When you will stop lying? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po talaga matandaan kung magkano yung Between exact 100 figure. and 457, hindi mo makalimutan yung last March lang? At saka bakit? For what purpose? Pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, Hindi ko po for what talaga natandaan. purpose? Imagine, 400, almost half billion cash. For what purpose? Kagaya nga po ng sabi ko, yan po ay kinukuha ni D. Henry Alcantara sa office ko. Di nga, sa office mo dinala eh. Sa iyo dineliver. Opo. Hindi niya kinuha. Miss Santos, diretso mo dineliver kay Bryce. Yes, Your Honor. Oh, see? Tama po, Your Honor. Sa office ko tama. po dineliver. Pero For what purpose? ang alam ko po, collection yun sa project po eh. Bakit dadalhin sa'yo? Hindi naman po para sa akin eh. Hindi nga, Kinuha po ba't ni Boss dadalhin Henry. sa'yo? Hindi ko tinatanong kung para sa'yo. Bakit dadalhin sa'yo? Ikaw ang kontraktor. Inutos po sa akin ni Boss Henry na i-follow up sa kanya yung collection. Your Honor. Sa'yo dinali. Kasi kung para kay... Hindi ko dinedepend si Engineer Alcantara ha? Kasi pare-pareho ko yung guilty rito. Opo. Ang lakas yung magsugal eh. Your Honor, yun nga pong pera na Alam yun. nyo, di ba pinakita ko sa video in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niya? Nakakasama ng loob pag nakita po natin yan. Pero nakikita niyo nag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman, cool under fire. Nandoon po siya, strong. Hindi po siya galit, hindi po siya pikon, hindi po siya basta't manbubulyaw, pero nakita niyo. At tama po yung kanyang pananalita, yung tonality, yung kanyang boses. Sinusopla niya po nagsisinungaling talaga eh. Glaring, walang pakundangan, nagsusugal sa kasino. Nakikita niyo yung milyong-milyong piso. Nakikita mo yung kumbaga pagtatrabahuin mo sa buong buhay mo, hindi mo makakamtan kung ikay simpleng tao. Pero sa kanila, sinusugal. Dinideny pa nitong mga potok sa buho na itong mga pinatawag. Dinideny nila. Umabot ng 1 bilyon, tinatatalo mo lang. Sinusugal mo yung pera ng tao. Kinukulimbat mo yun sa kapanambayan, mga... Hindi magagalit yan. Ang kakapal ng mukha. Wala akong sasantuhin kahit kaanak ko pa. Kasi pag ikay nasa serbisyo sa gobyerno, it comes with a territory na ikay tutuligsain, dadaan ka sa mapanuring mata ng taong bayan. Alam niyo mga boss, ang nakakasama ng loob, ako sumasama ng loob ko eh. Kasi unang sinasabi, may 2 kapatid kang pinoprotektahan mo, may 2 ka pang kaanak na nandyan sa kongreso. Ano ngayon? Ano ngayon? Ibig sabihin ba, 2 kaanak, nandito ako para protektahan sila? Hindi, trabaho ko to eh. Masakit man sa akin, pero teka muna. Pag lumabas sa balita yan, ina-expect ng taong bayan, magsasalita ka ba, Tulfo? Well, don't call me that name. Magsasalita ka ba, bitag? Tutuloy, mambibitag ako. Inahamon niyo ako? Watch me. Kamakailan mga boss. Ito pang pagpasalita ni Senator Lacson sa kapihan sa Senado sa press con. It's September 11 po to Thursday, last week. Ang sinabi po ni Senator Pampilo Lacson sa balita, ako'y babasahin ko lang po, nakuha na ng CCTV ng Senado ang isang babaeng kontraktor kinilalang
Mina na pumasok sa gusali ng Senado na tugma sa mga alegasyon na isiniwalat ng Kamara ni Engineer Bryce Hernandez na nasangkot sa ilan ng mga senador. Ang video na ito, ayon kay Senator Pampilo Lacson, ay nagsisilbing mahalagang ebidensya sa lumalawak na multi-billion peso flood control scam na ngayon ay nadadawit ang ilang opisyales na di umiring nakatanggap ng suhol sa tinatawag nilang ghost projects of flood control. Ayon kay Lacson, salita siya sa isang official video recording ay nagpapakita ng katiwalian. Si Lacson po ang nagsasabi. And I have to be confronted with this harap-harapan na hindi lamang umiikot ang mga paper insertion, yung pagsisingit po ng mga kongresista at mga senador doon sa mga proyektong mga ghost project, kundi direktang personal na transaksyon sa pagitan ng mga kontratista at mga mambabatas. Bagamat hindi pa kumpirmado kung ang pinasok ni Mina ay opisina ng isang senador o ng Senate Blue Ribbon Committee, ito pong sinasabi ni Lacson na ipapatawag niya ang in charge ng CCTV upang tukuyin mismo sa pagdinig ng Blue Ribbon. Ang sabi pa ni Pampilo Lacson dito, mga bossing, ipapasabina ko rin. Ito, ang sabina power. Yung in charge ng CCTV sa Senado para siya ang mag-identify kung anong opisinang pinuntahan nitong kontratistang si Mina na tawag WJ. Ang aligasyon kasi ni Bryce Hernandez, yung nakita ninyo mang putok sa buho na yan, huli na, sinungaling pa rin. Kaya pinachi-check naman agad nito ng Senate Blue Ribbon Committee. Subalit, medyo dito sa parting to, sinasabi po ni Senator Pampilo Lacson at Senate Blue Ribbon Committee Chairman, abay, maituturing ito circumstantial evidence. Dahil walang proof. Pero kung may aligasyon o magko-connect ng dot, tayo. And then sinasabi niya, hindi daw haka-haka. Sabi ni Pampilo Lacson dito, mismo, CCTV mismo ng Senado ang pinanggalingan. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya. Malinaw kung ano nangyari at sino ang sangkot. Kaya nananawagan kayo si Senator Pampilo Lacson, mga boss, sa ombudsman. Ay, nako, ombudsman. Ito ang problema. Wake up! We got to awaken the giant, the sleeping giant. Sino ang sleeping giant? Ombudsman. And then pakilusin na po natin ng Anti-Money Laundering Council na kumilos agad gamit ang mga dokumentong ebidensya hawak ng kanyang opisina. Si Senator Pampilo Lacson na mismo nagsabi, kumilos na agad, maging ang ombudsman. Ang sabi pa ni Pampilo Lacson dito, mga boss, kaya gusto ko si Pampilo Lacson Gusto ko kung ano ang mga makakalap ng ebidensya agad-agad ipadala sa Independent Commission. Iba naman to. Pero manghihimasok na agad yung ombudsman. Ibig sabihin, pwede na mag-motu proprio investigation ng ombudsman. Self-initiated. Wala nang order-order sa Pangulo. O ngayon kayo, nakikinig ba kayo sa ombudsman? Kaya may nakaupo dyan kay wala, kilos na kayo. Pronto! Natutulog pa natin. Sarap talaga Nasobrahan nata ng sleeping pills. Hindi naman kaya, baka melatonin. Sarap talaga Ang sinasabi nitong si Pampilo Lacson, gusto ko kung anong makakalap ng ebidensya, agad-agad ipadala sa Independent Commission. So makikipagtulungan si Senator Pampilo Lacson kung AMLAC can proceed na i-freeze kaagad ang account ng mga individual concerned. Sabi po, ipinabatid din
Ito mo, balita po itong aking binabasa ngayon. Mga kasong lumagpas sa 8.8 billion ay non-bailable. Mga kasong lumalagpas sa pag ikaw ay na-involved at medyo dito sa parte, 8.8 billion pesos dito sa karting to, non-bailable at may parusang reclusion perpetua. Ito na ang sinasabi po natin. Ngayon, ako po, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang nagsasalita po sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit po ako nandito ngayon? Simple lang po aking gustong sabihin. Trabaho ko po magsabi ng katotohanan base doon sa aming nakalap na katotohanan at hindi po gawa-gawa lamang. Itong CCTV video ni Mina, ito daw yung kontratista, ay pumunta siya sa Senado. Siguro pakita natin. Ano kayong ginawa niya sa Senado? Ito, play natin. I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the WJ Construction, Mina Jose. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Kaya po, ang tingin niya, masakit man po sa akin, kapatid ko yan, pero teka muna, may issue eh. You think it's easy for me to sit here and listen? Yun pong sinasabi po natin, public official. You will always be under the scrutiny of the public eye. Incidentally, etong sa akin lang, hindi ko po huhusgahan dahil I like to be nice in a way na professional pa rin ako. Marami po naghahamon sa akin, kapatid mo, pareho lang naman kayo. Wag po, ano? Wag niyo pong gagawin sa akin yan. Wag niyo pong gagawin sa akin yan. Tulad ng sinasabi ko, masakit man sa amin, pero wala akong sasalba. Okay, ito pong sinasabi ngayon, ulitin po natin ang dahilan niya at medyo tumas ang boses niya. O sige, dito, ang sabi niya. Learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the WJ Construction, Mina Jose. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Ang sagot ko naman sa iyo, Senator Erwin, my brother, listen carefully, listen good. Wala ka ba mga staff na nagsabi, sangkot yung pangalan ng contractor na yan, nagagawa ng terrorismo sa Senate? Pag ang suspect ba, aamin siya na suspect ako? Hindi kaya siya pumunta riyan para akala niya baka ikaw magiging daan para kung anumang dahilan, hindi ko na alam. Mababahiran ka dyan, tol. What am I saying? I'm saying, may mali. May mali because it's happened under your watch. Fire your staff kung sino man yang kumuha dyan. Because hindi po pwede maging rason yan na sasabihin mo, had you told us, you should have examined carefully. Bakit hindi ba alam ng mga staff mo na yung pangalan na yan, sangkot doon sa sinasabing kontratista, nagbigay ng pahayag si Senator Pampilo Lacson ng head ng Senate Committee where you belong? Mababahiran ka dyan. What are you saying? O ngayon, nakita nyo. Yung mga sinasabi niya, nagtatakipan kami. All I'm saying, pag nga nandyan, trabaho niya yan. Pero kung yan ay nauukol doon sa kanyang trabaho,
Maybe it's an oversight. Maybe sabihin natin poor judgment. I will call it a poor judgment in you, Senator Erwin. You're my brother, and I love you. But you know what? You're not safe. You're not safe with me. Because tulad ng ginagawa ko sa ibang mga senador na kasamahan mo, I'll do the same thing, the same yardstick, the same measuring stick. I will do it to you too. Kasi kung hindi, baka sabihin, sinasalba lang kita dahil utol kita. No! May problema dyan. Although, anong ginawa mo? Tama naman ang ginawa mo. Tinigil mo na. But it's too late. Yung perception is everything. That's what I was saying yesterday. Ang isang perception, pag nabuo yan, narinig, napakinggan, at nakita, ebidensya, although circumstantial yan, pero yung pagpasok sa Senado, blue ribbon, at kung sino pang dinaanan yan, abay siguro naman dito, at this point in time, the only way to do it, sibakin mo yung taong kumuha dyan. Ito bang mina na to, hindi mo alam na kontratista siya, nasangkot? Or, kinuha ba muna, teka muna, papasok, lalong-lalo ngayon, timing, and siguro poor judgment in your part, nagkakaamali tayo. But on that basis, what am I doing? Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi po ako galit. Kapatid ko po yan eh. Ano doon eh, kung ganun din naman si Senator Raffy Tulfo, hindi ko rin siya isasalba rito. Ganun po ang aking trabaho. Masakit man, well, teka muna. Sila po pinagsisilbihan ng taong bayan sa ilalim ng sinasabing tanggapan ng gobyerno at ang gobyerno papasahod sa kapan ng bayan. Ikaw ay public office, as public trust, you must earn and make sure that perception is being erased. All those circumstantial evidence pa man yan. Hindi naman matibay na ebidensya yan. Kaya lang sa akin, sa poor judgment, that perception will stick there and there has to be, you gotta be able to do something with that. Dami ko pong natanggap na lahat ng mga text messages, lahat na kumbaga hindi ko lang sinasagot. Bakit? Anong gagawin ko? Why would I defend him? May mga abogado naman siya, nasa Senate naman siya. May mga staff naman siya. Pero pagdating dito, ibang trabaho niya, ibang trabaho ko. I do not have any issue with him. And the only thing is, that's what it is. I will not agree with what you're saying right then and there. Mag-uusap tayo. If I were to be, kung naging kasama mo lang tayo riyan, tatlo tayo, hindi, boboljacking ko kayong pareho eh. And that's what I'm saying.